Isipin mo na may isang organisasyon na nakukuha nila lahat ng target nila. Parang punong-puno yung kalendaryo, umaapaw yung pondo, tapos yung mga volunteers nila walang tigil sa pagkilos. Kumbaga, sa paningin ng iba, sobrang successful nila. Oo, tama. Parang isang perpektong makina. Pero kung sisilip ka sa likod ng tabing, makikita mong pagod na silang lahat. Sagad hanggang buto yung burnout. At ang masaklap pa dito, parang wala man lang ni katiting na tunay na pagbabago dun sa komunidad na ginagalawan nila. Nakakalungkot, di ba? Kasi napakadaming ganitong kwento ngayon. Totoo yan. Kaya, hello sa'yo na nakikinig at maligayang araw ng Huwebes, Abril 30, 2026. Sa malaliman pagtatalakay natin ngayon, may hihimayin tayong mga dokumento na nagtatanong ng isang medyo mapanganib na bagay. Mapanganib pero kailangang pag-usapan. Eksakto. Ang tanong dito, paano kung yung mismong dahilan ng matinding pagkapagod ng mga simbahan o mga religious organizations, dahil ninakaw nila ang isang mission na hindi naman pala sa kanila nagsimula. Yan yung pinaka-core ng pag-aaralan natin ngayon. Bale, pag-uusapan natin yung tekstong may pamagat na 004 The Mission That Started Before the Church. Kaya para sa'yo na nakakaranas ng burnout sa ginagawa mo ngayon, makinig ka kasi baka nandito yung sagot. Yung sitwasyong inilarawan mo kanina, yung super busy pero walang nangyayari, isa yang malaking kabalintunuan eh. At madalas natin itong makita sa mga institusyon ngayon. Oo, yung parang sige lang ng sige, di ba? Correct. Ipinapakita kasi ng text natin na ang pinakamalaking pagkakamali ay yung pag-aakala na kapag abala o busy ang isang grupo, ibig sabihing epektibo sila. Ang tawag na dyan sa dokumento ay spiritually thin. Spiritually thin. Kumbaga manipis o mababaw yung pundasyon. Tama. Nagiging mababaw sila kapag yung pinagmula ng misyon nila ay sarili nilang inisyatibo lang. Kapag naisip ng mga tao na ang misyon ay nagsisimula sa kanilang sariling ideya, sa sariling kalendaryo o diskarte, nagiging napakabigat na pasanin ang pag-maintain nito. Alam mo, para kang sumusubok pailawin ang isang buong lungsod. Tapos, ang gamit mo lang mga bisikleta na nakakabit sa mga generator. Oo, tapos yung mga tao mo kailangang pumadyak ng pumadyak. Ayun, walang tigil na pagpadyak ng mga volunteers. Siyempre, mapapagod talaga sila kasi sila mismo yung ginagawa mong source of power. At hindi sustainable yon. Talagang hindi, yung pilit na paglikha ng enerhiya galing sa sariling lakas para lang mapanatiling buhay yung institution. Iyang mismong mekanismo yan, yung nagdadala ng burnout pinipilit nating paandarin ng isang makina na walang katapusang humihingi ng gasolina galing sa limitadong lakas ng tao. Diyan mo makikita yung pinakaugat ng problema eh. Kasi kapag ang simbahan o yung organisasyon mismo ang nag-invento ng misyon, ang nagiging hidden agenda na lang madalas yung maipagpatuloy na lang yung buhay ng mismong institusyon. Parang kailangan laging may patunayan. Oo. Laging may kailangang ipakitang resulta para masabing may silbi sila sa lipunan. Kaya ipinapakilala sa dokumento natin ang isang napakalaking paradigma shift para gibain ang ganyang sistema. Ito yung tinatawag na Missio Dei. Missio Dei, or in Tagalog, ang misyon ng Diyos. Sa mundo. At ang simbahan, parang bahagi lang ng pamamaraan niya para isakatuparan yun. Teka lang pag-isipan natin yan. Kasi kung nakakapagod ang mag-imbento ng misyon, dahil tayo nga yung pumapadyak sa generator, di ba? Oo. Itong Missio Dei na ito yung pag-realize na may isang malaking nuclear power plant pala na umaandar, na bago pa man tayo dumating. Ang ganda ng analogy na yan. 'Di ba? Kailangan na lang natin isaksak yung linya natin doon sa planta na yon. At ipinaliwanag sa text natin na ang misyong ito nakaugat daw mismo sa dinamika ng Trinidad. Oo. Hindi ito parang emergency action plan lang na biglang naisip dahil nagkagulo na ang mundo. Malinaw ang flow nito. Isinugo ng Ama ang Anak, tapos isinugo nilang dalawa ang Espiritu Santo.
At ngayon, ang buong Trinidad ang nagsusugo sa simbahan. Wait, teka, kung ganun yung flow, ibig sabihin, hindi pala tayo ang bida sa kwentong ito? Hindi tayo. At yan yung liberating part. Totoo yan, nakakagaan talaga ng loob. Kasi naisip ko parang inaalis nito yung pressure na dapat tayo lagi yung pinakamagaling o yung pinakabago at pinakasikat para lang mapansin o maging relevant. Correct. Ang implikasyon kasi niyan ay napakalalim. Ibig sabihin, ang kalikasan mismo ng Diyos ay centrifugal. Laging, laging lumalabas, laging nagsusugo palabas mula sa gitna. Hindi pala tayo kailangang makipagkompetensya gamit ang sarili nating mga gimmick o paandar. Eksakto. Hindi ang simbahan ang authority o tagalikha ng misyon. Isa lang tayong komunidad na inanyahan para sumali sa isang napakalaking kilusan na matagal nang nangyayari. Ang inihingi lang sa atin maging mapagmatyag, alamin kung saan kumikilos ang Diyos, tapos makiisa tayo doon. Sobrang ganda nun. Pero teka, may pruweba ba tayo na ganito talaga yung plano noon pa man? Meron. At makikita mo yan kapag sinuri natin yung mismong balangkas o blueprint ng Biblia. Mula Genesis hanggang sa aklat ng mga gawa o Acts. Hindi kasi ito bagong theology na inimbento lang ng mga modernong scholars para solusyonan yung burnout natin . So, nandoon na talaga siya, simulat sapol. Oo, nandun na. Halimbawa, tingnan natin yung tipan o kasunduan kay Abraham. Ang layunin palagi doon para pagpalain ang buong mundo. Diyan ako medyo napapaisip . Diyan, madalas nagkakaroon ng malaking disconnect yung mga tao kapag naririnig nila yung salitang chosen people o piniling bayan. Paanong disconnect? Kasi 'di ba madalas kapag narinig mo 'yon, ang iniisip agad ng tao parang isang exclusive VIP club. Kapag pinili ka, ikaw na yung faborito, nasa loob ka ng velvet rope, tapos yung mga nasa labas minalas na lang. Oo. Ganyan nga madalas ang interpretasyon. Pero ang ipinapakita doon sa sources natin, ganap na magkaiba yan . Ang pagpili kay Abraham, hindi yan ginawa para magtayo ng mataas na pader, para iwalay siya. Ginawa ito para maglatag ng tubo, isang conduit, kumbaga. Isang daluyan. Oo, daluyan ng pagpapala. Ang pribilehiyo ng pagiging chosen, ibinigay bilang kagamitan para sa pagpapatotoo o pagiging saksi. Sabi nga dun sa dokumento natin, ang pribilehiyong walang kalakip na patotoo sa mundo ay nagiging pagpapaimbabaw lang o hypocrisy. Aray, ang sakit pakinggan yan para sa mga medyo nagiging komportable na sa loob. Totoo yan. Kunwari, nung tawagin ng Israel bilang kaharian ng mga pari, hindi yun para lang maayos yung mga ritual sa loob ng templo. Yung paggapari ay isang purong misyonal na posisyon. Ibig sabihin, sila dapat ang namamagitan para sa iba? Eksakto. Sila yung kinatawan ng Diyos sa mga bansa at sila rin ang nagdadala ng panalangin ng mga bansa sa Diyos. Sila nga yung tubo o conduit. At kapag sinimulan na nilang sarilinin yung basbas na yon, di ba? Nung naging komportable na sila sa pagiging VIP, tapos sinarado na nila yung pinto para sa iba? Diyan napapasok yung mga propeta. Oo nga, di ba? Dumarating yung mga propeta para basagin yung ilusyon na yon. At napansin ko dun sa text, hindi naman nagalit ang mga propeta dahil pumalya yung mga ritual o dahil kulang sa insenso yung pagsamba. Nagalit sila kasi ninakaw ng mga tao yung misyon. Ayon, ninakaw yung misyon, kaya hiningi ng mga propeta yung totoong katarungan para sa mga inaapi, yung pagtatanggol sa mga dayuhan at mahirap. Kasi parang sinasabi nila, walang kwenta ang pananampalataya sa loob ng templo kung wala namang hustisyang nararamdaman sa labas. At yung konseptong yan, tuloy-tuloy yan hanggang sa makarating tayo kay Kristo, na hindi lang basta nagturo tungkol sa kaharian ng Diyos, siya mismo ang sagisag, siya yung mismong katuparan nito. Oo, yung mismong presensya niya. Tama. Kasi ang misyon niya ay incarnational.
Hindi naman siya nagtayo ng napakalaking headquarters tapos hinintay niya na lumapit sa kanya yung mga tao. Hindi niya ginawa yun. Lumabas siya eh. Oo, naglakad siya sa mga maalikabok na kalsada, pumasok siya sa bahay ng mga itinutuling na makasalanan sa lipunan at direktang nakisalamuha sa sitwasyon ng tao. Ipinakita niya kung ano talaga ang hitsura ng pag-ibig na isinugo. At nung ginawa niya yun, yung epekto nung incarnational na mission na yun, sumabog talaga pagdating doon sa aklat ng Acts o mga gawa, di ba? Oo, mabilis kumalat eh. Kasi yung mga unang mananampalataya doon, hindi sila nagtago sa likod ng matitibay na pader dahil takot sa masamang kultura sa labas. Imbes na magkulong, sila yung komunidad na direktang inudyukan para lumabas. Kahit nga nung nagkaroon ng matinding pag-uusig sa unang bahagi ng Acts, di ba? Nung napilitan silang magkahiwa-hiwalay at umalis ng Jerusalem, hindi yun naging trahedya na sumira sa plano ng Diyos. Oo. Naging mekanismo pa nga yun para kumalat eh. Eksakto. Yun mismo ang ginamit para umabot yung misyon sa buong mundo. Naging mga isinugong komunidad sila na nabuhay ng may katapangan kahit saan silang syudad mapunta. E paano kapag nakalimutan ng isang modernong organisasyon ang mahalagang blueprint na yan? Ano mangyayari? Nako, doon na nagsisimula yung pagkasira mula sa loob. At may maganda tayong case study para dyan, galing sa CP natin. Ito yung tungkol sa isang simbahan na nakatutok ng husto sa mga malalaking event. Yung laging nagpapa-event, familiar to ha? 'Di ba? Kilalang kilala sila sa lugar nila. Taon-taon may malaking outreach sila, dinadayo ng libu-libong tao. Perpekto yung banda, sikat yung mga guest speakers, tapos ang daming giveaways. Siyempre, ang ganda sa picture. Instagrammable. Oo, sobrang Instagrammable. Kung ang gagamitin mong basehan ay yung dami ng tao, iisipin mo sila na ang pinakamatagumpay na grupo sa buong rehiyon. Pero ang problema sa ganyang diskarte, para kang nagpaputok ng napakagarbong fireworks display eh. Imbes na magtanim ka ng puno. Uy, ang ganda ng comparison na yan ha. Fireworks versus puno. 'Di ba? Kasi yung fireworks, maingay yan, nakakabulagang liwanag, tapos syempre lahat ng tao titingala, papalakpak sila. Pero pagkatapos ng ilang minuto, ano bang matitira? Usok at abo na lang. Tama, usok na lang, walang naiwang nutrisyon doon sa lupa, walang lilim na pwedeng masilungan ng community, tapos wala ring bungang makakain kinabukasan, tapos maghihintay na naman sila ng isang taon para sa susunod na paputok. Parang fast food, nakakabusog panandalian pero walang nutrisyon. At ganyan na ganyan yung naranasan doon sa case study natin. Yung paulit-ulit na pag-asa sa mga ganong kalaking events, lumika siya ng kulturang nakasentro sa performance sa halip na tunay na participation. Naubos yung mga tao sa kakaayos ng ilaw at trafiko. Totoo, yung mga volunteers nila, sagad na sagad ang pagod sa kakaluto para sa libu-libong dumalo. Kaya pagkatapos ng event, pagod na sila. Wala na silang energy para makipag-ugnayan o makipagkaibigan man lang doon sa mga bisita. So yung mga bagong dumalo, walang malalim na relasyon na nabuo. Wala. Naging mga consumers na lang sila na pumunda para maaliw, tapos umuwi rin. Naging tagapagbigay na lang ng aliw yung simbahan, imbes na maging isang totoong pamilya. So paano nila inayos yon? May naging solution ba sa text natin? Meron. Nang ma-realize nila yung pagkasira, gumawa sila ng matinding shift. Imbes na itanong nila kung paano natin mas palalakihin yung event next year, pinalitan nila ng ano na ba ang ginagawa ng Diyos sakaling ito ngayon at paano tayo sasali doon. Binalik nila doon sa pinaka-core ng Missio Dei. Oo. Dito pumasok yung konsepto ng neighborhood mapping. Imbes na bumili sila ng malalaking billboard, ang ginawa nila, naglakad sila sa sarili nilang mga kapitbahayan. Literal na naglakad? Oo, kinausap nila yung mga may-ari ng sari-sari store, yung mga guro doon sa public school, at inalam kung ano talaga yung totoong pangangailangan doon sa lugar. So yung mapping na yun, hindi siya marketing strategy. Isa siyang
espiritual na pagsasanay para hanapin yung mga puwang ng pag-asa na pwede nilang punuan. Tama. Tinuruan nila yung mga miyembro na tingnan ang kanilang ordinaryong buhay, yung mga opisina nila, yung mga tambayan, o yung mga apartment building nila, bilang mismong espasyo kung saan sila isinugo. Hindi naman nila inalis yung pagtitipon tuwing linggo, di ba? Hindi naman. Pero hindi na iyon yung sentro. Ang linggo, naging lugar na lang yon para mag-recharge at mag-equip bago sila bumalik sa pagiging presensya ng Diyos mula Lunes hanggang Sabado. Napakalinaw niyan. Kapag binago mo yung mekanismo mo mula sa paglikha patungo sa pakikibahagi na lang, nagkakaroon ng tibay yung mga ginagawa mo. Totoo yan, mas nagiging magaan. Kaya para sa iyo na nakikinig ngayon, marahil iniisip mo na paano ko ba isasalin itong napakalaking theological na ideya na ito sa sarili kong kalendaryo bukas. Maging leader ka man ng isang grupo or ordinaryong miyembro lang, may mga practical na hakbang dito sa text natin. Isa na dyan yung paggawa ng tinatawag na mental bandwidth audit. Ano yung audit na yan? Grabe pakinggan, ha? Isa itong medyo matapang na proseso para linisin ang kalendaryo natin. Ang unang gagawin mo, isusulat mo isa-isa lahat ng gawain, projects, at mga meetings na kumakain ng oras mo, buwan-buwan. Kahit yung mga maliliit na admin tasks na akala mo mabilis lang. Tapos, anong gagawin sa listahan? Sasaalin mo sila gamit ang isang walang awang tanong. Tatanungin mo, ang gawain bang ito direktang pakikibahagi ba ito sa ginagawa ng Diyos sa labas? O tinutuloy ko lang to dahil nakasanayan na o pressured tayo sa institusyon? Wow! Nako, sigurado maraming matatamaan dyan. Posibleng magtanggal ng napakaraming akala natin, importanteng gawain yan. Oo naman. Halimbawa, meron kayong committee meeting linggo-linggo. Pero ang totoo, wala namang nagagawa kundi magplano lang para sa susunod na meeting ulit. Yung meeting na para i-plan yung next meeting. Oo, walang nasosolusyonan sa labas ng kwarto, di ba? Ginagawa nyo lang kasi yun yung nakasulat sa rules ninyo noong pang 1995. Yung mga ganyang bagay, parang mga parasito yan na umuubo sa energy ng mga tao. Kapag tinanggal mo yung mga pabigat na yan, magkakaroon ngayon ng oras yung mga tao para aktwal na lumabas at makipagkapwa. At bukod dun sa audit, may nabanggit pa sa text na isa pang solusyon yung paggamit ng verb first action. Ayun, mahalaga yan para hindi tayo natatigil sa puro plano. Ang nangyayari kasi madalas, gumagawa tayo ng mga malalabong goals tulad ng improve outreach effectiveness. Ang labo nga niyan. Paano mo uumpisahan yan? Diba? Dead end siya sa utak natin. Walang malinaw na hakbang, kaya ang ending, pag-uusapan na lang ulit sa meeting hanggang sa ma-burnout na naman lahat. Kaya yung kalabuan, kalaban talaga yan ng aksyon. Kapag gumamit ka ng verb first action, imbis na improve outreach, ang isusulat mo ito halimbawa, tawagan ng 3 leader sa barangay natin ngayong Martes para alamin kung anong tulong ang kailangan ng mga bata. Ayun, nakikita agad yung kailangan gawin. Imbes din na sabihing strengthen relationships, gawin mong makipagkape sa bagong empleyado bukas ng hapon. May pandiwa, may malinaw na tao, tapos may check na oras. Ang galing. At yung pinakahuling hakbang dito marahil yung pinakamahirap. Yung pagpapalit ng ating mga sukatan ng tagumpay o yung metrics natin. Ito yung sinasabi mong hindi na sa dami ng attendance? Tama. Kasi sa ngayon, ang instinct natin sukatin yung ilan ang dumalo, magkano yung nalikom na pera. Pero sa ilalim nitong Mission Day, madalas nagiging mapanlin lang yung mga numerong yan Oo nga, kasi pwede ngang punong-puno ang bulwagan pero nandoon lang sila para manood. Naging mga consumers na lang. Kaya ang dapat na bagong sukatan kung ilan sa mga taong ito ang nababago para maging sent disciples o mga isinugong tagasunod. Paano ba masusukat yung isang sent disciple? Kasi hindi na yan nakikita sa kung gaano sila kadalas umatende. Nasusukat yan doon sa kung paano sila
nagiging tagapagtanggal ng katarungan at pag-asa sa sarili nilang mga trabaho o sa pamilya nila? Sila ba yung nagpapasimula ng usapan tungkol sa katapatan sa opisina? Sila ba yung tahimik na nag-aalaga sa may sakit nilang kapitbahay? Kahit walang nag-uutos sa kanila mula sa itaas? Oo. Kapag nakikita mo yung ganon, alam mong buhay ang misyon, nakakalat na sila. Ang ganda. So, malinaw na yung misyon. Hindi pala ito isang departamento lang na pwede mong isara kapag kinapos kayo sa budget. Itong mismo yung mismong DNA ninyo. Tama. Nauna ang layunin at pag-ibig ng Diyos para sa mundo bago pa nagkaroon ng pangalan ng grupo nyo. Kaya para sa'yo na nagsusumikap araw-araw at pilit na ginagawang perpekto ang bawat proyekto para patunayan yung halaga mo, huminga ka. Hindi mo kailangang likhain ang liwanag. Kailangan mo lang itong ibahagi. Habang pinag-iisipan nyo lahat ng ito at sinusuri yung mga kalendaryo ninyo, gusto ko sanang mag-iwan ng isang mapanghamong senaryo. Sige, ano yan? Isipin mo, kung bukas pagkagising mo, bigla na lang naglaho ng tuluyan ang iyong simbahan o ang iyong ministeryo. As in, nawala yung gusali, nawala yung pangalan. Okay, naglaho? Mapapansin kaya ito ng mga tao sa community ninyo? Dahil bigla silang nawala ng isang tapat na kaibigan. Makakaramdam ba sila ng matinding kawalan dahil wala na yung mga taong tunay na nagmamalasakit sa kalyeng iyon? O baka ang mamimiss lang nila ay yung taunang libreng concert nyo at yung mga pag-giveaway kapag may malaking event. Napakabigat na tanong yan. Kung ang misyon ng Diyos ay matagal nang gumagalaw doon sa mismong kalyeng inuuwian mo gabi-gabi, ano ang itsura ng isang ordinaryo at tahimik na Martes para sa isang taong hindi na nag-iimbento ng programa, kundi tahimik na isinugo para magmahal? Iyan ang mapanghamong kaisipan na iiwan natin sa inyo ngayon, isang ordinaryong Martes. Hanggang sa muli, malalimang pagsusuri lamang ang susi sa tunay na kaalaman. Mag-ingat kayo palagi at maraming salamat sa pakikinig.